Ang inaabangan ng lahat na tuloy-tuloy na pag-akyat, biglang naging bangungot para sa maraming mga investors. Ngayon po kasi nakapagtala si Bitcoin ng presyong hindi natin nakita sa loob ng halos 2 taon. Mula po noong nakalipas na October 2024, ngayon lang ulit tumama si Bitcoin sa price level na $59,100. Isipin po ninyo mga kakripto, mahigit 6% ang ibinagsak nito sa loob lang ng 24 oras or 24 hours. At hindi lamang po presyo ang nalusaw, mahigit $549 million ang total liquidations sa buong market ayon po sa data mula sa CoinGlass. Ang masaklap pa rito, mahigit $444 million sa mga liquidations na iyan ay galing sa mga long positions. Ibig sabihin marami pong traders ang naging kampante na aakyat ang presyo. Pero nabigla po sila ng matinding benta sa market. Kaya ang tanong, bakit ito nangyari? Sa gitna ng sinasabing alt season at excitement sa paligid, bakit biglang nagkaroon ng bloodbath? Maraming factors ang nag-uumpugan ngayon. Mula po sa economic data ng Amerika, ang galaw ng mga institutional ETFs, hanggang sa pagsibol ng mga dambuhalang kumpanya sa AI sector. Ayan, sabi po sa balita natin dito kay CoinGape, breaking, Bitcoin price crashes to $59,000 for the first time since in 2 years. Ayan. Ngayon ay simulan po natin sa ETF outflows at saka liquidations. Unahin nating pag-usapan ang mga spot Bitcoin ETFs. Dito tayo nakakita ng matinding pressure. Ayan. Sa loob ng 14 na sessions, puro outflows o paglabas po ng pera ang nangyayari sa mga ETFs na ito. Halos $5 billion negative inflows ang naitala. Ayon po sa Bitget CEO na si Gracie Chen, ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hirap na hirap si Bitcoin na bumangon. Kapag ang malalaking institution ay nagsimulang magbenta o ilabas ang kanilang pondo mula ETF, nagkakaroon ito ng domino effect sa retail market. Dagdagan mo pa ng automated selling dahil sa pagbagsak ng presyo na trigger po ang mga stop loss at saka liquidations ng mga traders. Kapag ang presyo ay bumaba, ang mga system ay otomatikong nagbebenta para hindi po tuluyang maubos ang pondo. Pero ang resulta po nito ay lalong pagbaba ng presyo. Lalong isang vicious cycle po ang naramdaman natin. Naramdaman po nating lahat ngayon. Sa aking opinion, ang matinding liquidations na ito ay isa pong malupit na paalala na kahit gaano pa tayo ka-bullish, ang market ay laging may paraan para i-shake out ang mga weak hands o yung mga hindi po handa sa biglaang volatility. Yan, pag-usapan naman po natin ang macroeconomic wall. Yan, bakit ba nagbebenta ang mga tao? Dito po papasok ang US jobs data na inilabas nito pong nakalipas na Friday ng Bureau of Labor Statistics. Ayan. Ang expectations po ng Wall Street ay 85,000 lang ang madadagdag na trabaho sa Amerika para sa buwan ng May. Pero ang lumabas ay 172,000. Halos doble po ng inaasahan. Normal na tao ang iisip na maganda naman ang maraming trabaho. Pero sa mundo ng finance, ang malakas po na jobs data ay sinyalis po yan na ang ekonomiya ay masyadong mainit. At kapag mainit po ang ekonomiya, ang Federal Reserve o Fed ay malamang na magtaas po ng interest rates para pigilan ang inflation. Ayon po sa BNP Paribas, ayan ang BNP Paribas, posibleng magkaroon ng hanggang 3 Fed rate hikes dahil po sa data na ito. Kapag mataas po ang interest rates,
ang mga investors ay mas gustong ilagay ang pera sa mga safe na investments tulad po ng bonds kaysa sa mga risky assets na tulad ni Bitcoin. Kaya mula po sa presyong $62,500, biglang sumisid si Bitcoin sa $59,000 pagkalabas ng balitang ito. Sa aking opinyon, ang kawalan po ng katiyakan sa polisiya ng Fed ang siyang pinakamalaking hadlang sa pag-abot natin sa bagong all-time high ngayong quarter. Hanggat hindi po kumakalma ang usapin sa interest rates, mananatiling maingat ang mga big players. Ayan. Pag-usapan naman po natin dito ang AI factor at saka si Michael Saylor. Yan, ito po ang mas mainit na issue. May mga kumakalat po na balita na si Michael Saylor ay nagbenta raw ng Bitcoin na naging dahilan ng crash. Sabi pa nga ng sikat na host na si Jim Cramer, Saylor murdered Bitcoin. Pero itinanggi po ito ni Saylor. Ayon po kay Saylor, hindi impairment o pagkasira ng Bitcoin ang nangyayari, kundi capital rotation. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang pera ng mga dambuhalang investors ay lumilipat muna sa AI sector. Sa loob ng 6 na buwan, mahigit $400 billion ang ibinuhos ng capital market sa pagpapatayo ng AI infrastructure. Isama mo pa ang balita mula kay SBI Holdings Chair Yoshitaka Kitao. Ayan, si Yoshitaka Kitao. Highlight lang po natin. Ayan. Ang balita po mula kay Chairman Yoshitaka Kitao ay tungkol po sa mga mega AI IPOs. Ang SpaceX, Anthropic at saka OpenAI, tatlo sa pinakamalalaking kumpanya sa mundo, ay naghahanda para sa kanilang IPO o pagpasok sa stock market. Ang mga investors ay kumukuha ng pondo mula sa kanilang crypto assets para ihanda sa pagbili ng shares sa mga kumpanyang ito. Kaya sa aking opinion, ang kompetisyon para sa liquidity ay hindi na lang sa pagitan po ng iba't ibang coins, kundi sa pagitan po ng crypto at saka AI. Sabi nga ni Saylor, ang volatility na nararanasan natin ngayon ay lumilikha po ng opportunity. Ayan, volatility creates opportunity. Si Bitcoin po ay nananatiling solid. Pero sa ngayon, ang spotlight at ang pondo ay pansamantalang nakatuon sa teknolohiya ng artificial intelligence. Yan, sa kabuuan. Sa kabila po ng pagbagsak sa $59,000 na price level, dapat po nating tingnan ang mas malawak na perspektibo. Si Bitcoin ay dumaan na sa mas matitinding pagsubok dati. Ang kasalukuyang downturn ay kombinasyon po ng macroeconomics, capital rotation at ang natural na paglilinis ng market mula sa sobrang leverage. Sa ngayon, ang suporta po sa $59,000 ay critical. Kung hindi po ito mananatili, kailangang maging handa sa mas malalim pang correction. Pero kung ang mga ETF outflows ay magsimulang maging inflows uli at kumalma ang usapin sa Fed rate hikes, baka makita po natin ang mabilis na recovery. Tandaan po natin, ang balitang ito ay base po sa kasalukuyang data ng June 2026. Ang market po ay mabilis gumalaw at ang impormasyon ay maaring magbago sa loob ng ilang oras. Kaya sa aking opinyon, ang pinaka-importanting gawin po natin ngayon ay huwag pong magpanik. Si Bitcoin ay hindi po patay. Ito ay nag-a-adjust lamang sa bagong daloy ng global capital. At ayan mga ka-crypto, marami pong salamat sa inyong panonood. Ayan. Maaari na rin po ninyong panoorin ang recommended natin na video dito.